Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. So isang napakasayang pananghalian na naman ang ating pinagsaluhan kanina sa programang Itbulaga at pinakita nga po nila yung 10,000 worth na grocery package na kung saan ay pinadala po sa isa sa mga Dabarkads natin na taga Negros Occidental, si Romel Romelo. At makikita nga po sa isang pushcart na talaga namang punong-puno po ng mga grocery yung pinadala nila sa isa sa mga Dabarkads natin. Nakakatuwa lang kasi ang Itbulaga, talaga nakakapag-share sila ng mga blessings sa mga manonood, team bahay, and team studio. At kanina nga inabangan po ang Ninong's performance natin. Walang iba kundi po si Jerome Ibardome. Kasama niya dito, syempre, si Ian Red na kung saan in-enjoy po ng mga Dabarkads natin ng Jeromantics Global. Sobrang aliw dito ni Ian Red mga Kadabarkads dahil ang daming wig na pinagpapalit-palit niya para syempre maging bongga ang atake niya sa camera and syempre sa mga manonood. Sobrang aliw at syempre ang daming nag-enjoy na team studio natin. Samantalang si Jerome Ibardome naman talaga namang hinarana niya ang mga Dabarkads natin. And syempre marami din po ang naging emosyonal sa kanyang naging performance. Pagdating naman sa mga regalo, ito po yung regalo ni Ian Red, ang walang kamatayang sweatshirt, limited edition po ng Itbulaga, at syempre headphone and 5,000 cash. Samantalang kay Jerome Ibardome naman, sweatshirt and syempre itong Transformer collection and 5,000 pesos din na cash. Tunay nga po na instrumentong malinaw ang Itbulaga mga Kadabarkads dahil ngayong Kapaskuhan, sobrang sagana po talaga nila. Ang dami nilang naipapamigay na blessings at tulong sa mga kababayan po natin na talaga namang nangangailangan. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga Kadabarkads, ang naging Christmas party po ng Soto Homestop Christmas Party. Syempre kasama ang Soto family mga Kadabarkads. Sobrang nag-enjoy ang mga staff ng Soto kasi ang dami po nilang mga palaro doon. Tapos may mga mga papremyo and syempre may mga bunutan din pong nangyari sa Christmas gift. And syempre, umarkila din sila ng catering services para po mas ma-enjoy ng mga staff po ng Soto itong kanilang Christmas party. Tunay ngang damang-dama po ang Kapaskuhan sa mga Dabarkads natin kahit sabihin na 2 tulog pa before Christmas. Samantalang si Raisa Mediso naman kasama ang kanyang pamilya mula po sa Japan ay mamimigay ng 500 pesos sa 15 katao na mananalo. So paano? Sabi nga dito sa Team Raisa, mamimigay po kami ng 500 pesos sa 15 na tao pamasko namin sa inyo. Comment nyo na GCash ninyo. Kaya kung nakapag-comment kayo dito mga Kadabarkads, malaki ang posibilidad na manalo po kayo ng 500 pesos. Malaking bagay na din po yan at medyo marami na din po ang mabibili. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga Kadabarkads, ang tungkol naman dito kay Karen Carpenter or kay John Jordan Avina. Meron kasi tayong nabasa po na write-ups tungkol sa kanya. Sabi dito, many were disappointed daw with John Jordan Avina, the grand champion of the clones ka-voice of the star on Itbulaga after she failed to sign a contract with a noontime show. As a result, she was no longer included in Itbulaga events that featured the clones including its Christmas special. Avina defended herself by saying she was already booked for other commitments. The Karen Carpenter sound-alike also clarified that she is not connected to any other show on TV network and that her reported guesting on GMA happened last year. However, the reason she did not sign a contract with Itbulaga remain unclear. Other the clones winners such as second runner-up Roel Carino and first runner-up Lucky Robles have already signed contracts
with Eat Bulaga. May mga nagsasabi po na papremyo lang daw ang habol ni John Jordan Avina sa Eat Bulaga pero hindi ang maging kabilang ng naturang noontime show. So, yun kasi yung ano niya mga kadabarkads yun yung kanyang desisyon na hindi mapabilang or maging parte sa mga show dito po sa telebisyon. Siguro gusto niya maging freelance lang siya mga kadabarkads na kung saan wala pong nagmamando sa kanya, wala pong humahawak, walang labag sa kontrata niya or sa magiging walang lalabag sa magiging kontrata niya. Ganun siguro yung gusto niya mga kadabarkads. And nakita nyo naman po sa previous update natin na talaga namang mga bigatin po yung kanya mga nakakasama. 'Di ba dito po sa showbiz industry katulad po ni Gary Valenciano and syempre Imelda Papin at marami pa pong iba. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan naman natin ang tungkol naman dito sa dalawang Dabber Cards na kung saan kinuha po ng dalawang malalaking producer para po sila ay gawan ng panibagong project. Walang iba kundi po si Bossing Vic Soto and syempre si Maha Salvador. At ito po ay pinakamalaking proyekto ng Media Quest and syempre MSET Production na kung saan ay mapapanood ata sa TV5. I don't think so. Sabi dito makakasama pa rin sa mga formidable artists ng kapatid network si Maha Salvador. Sa katunayan kasama siya sa isa sa pinakamalaking proyekto ng Media Quest, MSET Production para sa pantaseryeng The Kingdom, ang TV series adaptation ng pelikula ni Vic Soto. Ibig sabihin sa TV5 kasi TV series mga kadabarkads. Tama ba? Correct me if I'm wrong. Sabi dito sa kanyang bagong proyekto sa Kapatid Network, makakasama niya sina Christian Reyes, Raisa Zinon, Derek Ramsey, Piolo Pascual, Vic Soto at marami pang ibang bigaten at bagong mukha sa telebisyon at pelikula. Ibig sabihin dalawa sila ni Dabarkads Bossing Vic Soto and siya ang bibida nga dito sa adaptation na The Kingdom. Grabe no, dalawa pong malalaking production na nagsanib pwersa para dito sa bagong project niya. Meron nga pong nagsasabi at nag-a-advise na sana daw ay kuhanin ang mga clones natin at bigyan ng isang part or isang eksena sa naturang adaptation po ng The Kingdom. Well, hindi naman imposibleng mangyari yan mga kadabarkads pero syempre, wala pang experience ang mga clones natin sa actingan, 'di ba? Kaya medyo mahirap 'yon para po sa kanila, lalo't sila po ay nakilala bilang mga clones, 'di ba? Mga singing, 'di ba? No, kumakanta. Kaya medyo pagdating sa actingan, medyo hindi pa po sila sanay mga kadabarkads. Kaya abangan at tutukan natin ang mangyayari tungkol dito. Samantalang sa mga nanghihingi naman po sa update ni Mr. Andrew Eliana mga kadabarkads, nananahimik po siya ngayon at meron ngang nagsasabi na baka daw hindi na ituloy ng Dabarkads yung isasampang kaso. So base naman po sa ating nalaman kay Nanay Christy Permin na nakakasa na daw yung mga kaso po na re-reklamo dito kay Angeliana. So, tingnan na lang natin by 2026, okay? So, paano mga kadabarkads, hanggang dito na lang po ang update natin at maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.